Sabi ko sa inyo weekend na naman. Parang kahapon lang sinabi ko tong dialogue na to Pero ganun po talaga ang panahon. Hindi tulad ng bata tayo, kung matatandaan nyo po lalo na yung generation ko. Para bang napaka-easy, napaka-cool ng ating kabataan. Wala tayong masyadong iniindang problema. Wala pang mga gadget nung araw And yet parang kahit na simple ang buhay noon, mas magaang naman sa pakiramdam. Hindi tulad ngayon. Lahat na ng gadget ay napapasakamay na natin. Pero parang ang bigat ng buhay. Para bang kailangan magkayod kabayo tayo para lang mabuhay. So kung ako lang ang tatanungin, kung pwede lang mag-time travel at ibalik yung panahon natin. Kaya lang sadyang ganyan po ang buhay. So tuloy-tuloy lang. Manalig lang tayo sa ating Panginoon Diyos. Life will go on. And life is still beautiful. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. As usual, konting reaction po tayo sa mga nababasa natin na mga balita this past week. Nag-utos na po ang ating presidente na magkaroon ng lifestyle check ang mga government officials natin, lalo na yung mga may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. At pag sinabing lahat ng government officials, I'm sure kasama doon ang presidente. Pero may mga opisyalis naman tayo na itinuturo kagad kay President Bongbong Marcos. Tandaan nyo itong dapat magpa-drug test yung mga senador dahil sa nag-umpisa yung gulo dito sa staff ni Robin Padilla na si Nadia Montenegro. Kaya nabulabog ang Senado at sila ay nagpa-drug test. Although hindi natin alam kung itong si Robin Padilla ay nagpa-drug test na. Pero gumawa ng ingay agad-agad itong si Robin Padilla at gusto niya magkaroon ng mandatory drug test mula sa presidente hanggang sa mga elected officials. Na sinasabi naman na bawal to sa ating saligang batas, pero yung random drug testing ay po pwede. Na siyempre uunahin po natin i-lifestyle check yung mga sangkot o may kinalaman dyan sa mga anomalyang flood control project. Pero itong si Risa Ontiveros, gusto agad-agad unahin si President Bongbong Marcos. Huwag naman sanang ipolitika yan. Dahil ang dapat nating unang makita dyan ay itong mga government officials, itong mga contractors, itong mga may kaugnayan dyan sa anomalyang yan, sila ang i-lifestyle check muna. Pero hindi po lusot dyan ang presidente. At hindi naman po sinabi ng presidente na hindi siya magpapa-lifestyle check. Dahil sabi dito sa Politico, walang tinatago, Marcos ready to face lifestyle check. Disclose SALN. O ayan magpapa-lifestyle check na, pati yung kanyang SALN ay willing i-disclose to President Bongbong Marcos. President Ferdinand Marcos Jr. is willing to submit himself to a lifestyle check and present his statement of assets and liabilities if needed amid the government's ongoing probe into anomalous flood control projects. This was how Malacanang responded to some lawmakers' calls for Marcos to walk the talk after the chief executive ordered government officials to undergo lifestyle checks to complement the investigation of alleged corruption in flood mitigation projects. Sabi ni Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, lahat ng parte ng ehekutibo ay ready for lifestyle check. Lahat po ng ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready, pati po ang Pangulo. At nung tinanong kung kasama dito ang paglabas ng SALN, sabi ni Castro, kasama po sa lifestyle check. Kapag po nagkaroon ng lifestyle check, mauna, mahuli man ng Pangulo, kasama po yan. So, handa po si President Bongbong Marcos magpa-lifestyle check at i-disclose ang kanyang SALN. Pero first things first, unahin natin itong mga taong involved sa anomalya. Hindi nyo ang ginagawa nyo tuwing may issue na lang, dinadivert nyo kagad ang atensyon kay President Bongbong Marcos. Willing naman po si President Bongbong na magpa-lifestyle check. So sabi ni Castro, huwag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects.
So wag po nating ibahin at wag tayo medyo mamolitika patungkol dito. Totoo naman yan. Risa Ontiveros, kung kinakailangan, mauna o mahuli, handa po si President Bongbong Marcos sa lifestyle check at ilabas ang kanyang SALN. Kamusta naman ang Vice President? Sabi dito sa Manila Bulletin, OVP willing to comply. Dahil sinabi na nga ni President Bongbong Marcos, handa siyang sumailalim sa lifestyle check at kung kinakailangan ilabas ang SALN, ilalabas niya ang kanyang SALN. Ang Vice Presidente. Sabi dito, the Office of the Vice President said it is also prepared to undergo a lifestyle check, whether or not it is ordered by the President. Ayan nagyabang na ang OVP. Sabi ng Office of the Vice President, handa daw mag-undergo ng lifestyle check ang Vice Presidente, inutos man o hindi ng Presidente. Sabi ng OVP spokesperson na si Ruth Castelo, as we have always been, the Office of the Vice President is very much mindful of the provision in the Constitution that we are all public servants. Public office is a public trust, and we are all supposed to live modest lives. Parang hindi ko napigilan ang mangiti dito Sabi nung Ruth Castelo, very mindful ang Vice President sa provision ng Constitution na we are all public servants and public office is a public trust. Bakit hanggang ngayon hindi maipaliwanag ni Vice President yung kanyang confidential funds? Ayaw na ngang sagutin at tuwang-tuwa siya na na-archive ang kanyang impeachment trial. Yung tungkol nga sa SALN ni Sara Duterte. Nung tinanong si Vice President Sara Duterte kung willing siyang i-make public yung kanyang SALN, sinabi ni Castelo that there are existing procedures for public access. Meron naman pong procedure para dyan. We, civil servants, are just asked to submit it to the appropriate office. Doon po sila magre-request if they want. Ano pa ibig sabihin nun? Parang wag na nating ilabas. Total, sinasubmit naman daw yon sa appropriate office. Ang usapan kung i-make public yung SALN. Sabi dito ni Castelo, handa naman na isapubliko ni Sara Duterte yung kanyang SALN, pero merong existing procedures para sa public access. Yun naman ang style ni Sara Duterte. Sasabihin niya na handa siya, pero. Laging may pero Tandaan nyo nung na-archive itong impeachment case niya, tuwan-tuwa sila. Sabi pa nga ni Sara Duterte, proud na proud daw ang kanyang tatay sa pagkaka-archive ng kanyang impeachment case. Ano ang dapat ika-proud doon? Proud si Tatay Digong mo na isinantabi yung iyong kaso para hindi ka makasagot? Yan ba ang dapat ika-proud ng isang ama? Yung pinagtataguan, yung tinatago, yung pilit ayaw isa publiko, yung dapat malaman ng publiko? Diyan ba proud na proud si Digong sa'yo, Sara Duterte? Dito naman, nung na-archive yung impeachment case ni Sara Duterte, sabi ng Sara Duterte, handa daw siyang makipag-bloodbath, handa daw siyang ipakita lahat ng ebidensya, lahat ng magpapatunay na siya ay walang kasalanan. Handa daw siya, kaya lang, na-archive na. Saka na lang daw magpapaliwanag kung yan ay ma-open pa muli. Pero, nung may mga question dito at nag-file ng motion for reconsideration para baliktarin ng Supreme Court yung kanilang binabang desisyon na unconstitutional yung pagkakahawak o pagkaka-transmit nitong articles of impeachment, bakit humiling siya sa Supreme Court na i-reject yung House motion on impeachment ruling? Ibig sabihin, pinapabasura ni Sara Duterte sa Supreme Court yung motion for reconsideration. Kita nyo? Pinaiikot lang kayo ni Sara Duterte. Keso gusto niya talaga ng bloodbath pero na-archive. So saka na rin siya sasagot. Ngayon naman may nag-file ng motion for reconsideration. Hinihiling niya sa Supreme Court na ibasura yung motion for reconsideration.
Kaya ewan ko na lang kung bakit bilib na bilib kayo kay Sara Duterte. Pinaiikot niya lang yung mga utak ninyo, mga DDS. Paniwalang paniwala naman kayo. Ito pa isa, sabi sa GMA News, Vice President Sara Duterte is ready to defend her office's proposed 2026 budget before Congress, but her attendance in the upcoming hearings still depends on her schedule. Sabi yan ng spokesperson ng Office of the Vice President na si Ruth Castelo. In an interview in Bataan, Castelo said that Duterte has pencil-booked the initial hearings for the OVP's budget deliberations set on September 12 at the House of Representatives and September 15 at the Senate. Naka-pencil book, pero depende pa rin sa kanyang schedule kung siya ay dadalo o hindi. Ewan ko na lang sa inyo, sabi ko sa inyo Nagpapaniwala itong mga utu-utong DDS kay Sara Duterte. Anong susunod na hakbang ni Sara Duterte? Sara Duterte set to visit Japan next for meeting with Filipino community. Talagang mag-world tour talaga si Sara Duterte. Sabi pa niya, siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko. Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. So yan ang gustong mangyari ni Sara Duterte. Tularan daw siya ng gobyerno ni President Bongbong Marcos at mag-iikot sa iba't ibang Filipino communities sa buong mundo. Ano ang gustong gawin ni Sara Duterte? Tularan siya ni President Bongbong na mag-iikot sa buong mundo sa mga Filipino communities para siraan si Sara Duterte? Kasi ang ginagawa ni Sara, umiikot siya sa mga Filipino communities all around the world para siraan si President Bongbong Marcos. Yun ang sinasabi ni Sara Duterte na tularan ni President Bongbong Marcos. Mag-iikot din si President Bongbong Marcos sa mga Filipino communities sa buong mundo at siraan naman si Sara Duterte. Ano yun? Tit for tat. So ngayon, ang susunod naman ng puntira ni Sara Duterte ay sa Japan para alamin daw ang kalagayan ng mga Pilipino doon. Kunyari lang yun, ang pakay talaga ni Sara Duterte ay manira. Siraan si President Bongbong Marcos at siraan ang Pilipinas. Pansinin nyo, yung mga pinupuntahan niya mga lugar, kesyo mas maganda daw sa Kuwait, kesyo mas maganda sa Qatar, kesyo mas maganda sa Australia, kesyo huling-huli na tayo sa mga bansang kanya na bisita. Ganyan niya maliitin ang sarili niyang bayan. Di umalis na siya ng Pilipinas, diyan siya manirahan sa mga bansang pinupuntahan niya. Mas maganda pala sa mga lugar na yun bakit siya nagpupumilit sa Pilipinas? Ang sabihin mo, kaya nagpupunta ka sa ibang bansa kasi wala ka nang makuwang suporta sa Pilipinas. Kasi bakit kailangan mong puntahan yung mga Filipino communities dyan? Dito mo kailangan ng suporta para makalikom kayo ng tao para kayo ay makapag-people power na dahil atat na kayo na makuha ang presidency kay President Bongbong Marcos. Mga kawawang nilalang kayo talaga nang dahil sa inyong ambisyon na maging presidente ng Pilipinas, hindi na kayo makapaghintay ng 2028. Ay, kawawa mga nilalang. Natawa ako dun sa sagot ni Pulong Duterte sa tanong sa kanya ni Representative Benny Abante. Dahil sabi ni Abante, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya? Nung panahon ng kanyang father. Ang sagot ni Pulong Duterte, kung may bahaman dito, humuhupa din agad. Hindi kagaya ng mga swimming pool nyo dyan sa lugar ninyo. Pero nabasa nyo ba nung sinabi na ilang daan yung lugar sa Davao na bahang-baha habang yung magkakapatid ay nasa dahig? At napakalayo naman ang sagot dito ni Pulong Duterte. Ang tinatanong sa kanya, magkano yung pondong nakuha ni Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang ama? Sagutin ka ba naman ng kung may bahaman dito, humuhupa din agad? Apakalayo naman ang sagot nito dun sa tanong ni Benny Abante. Pero ano ba in-expect natin sa kanila? Ganun naman talaga. Inililihis nila lagi ang sagot. Ililihis ang issue para maiwasan nila yung issue. Sabi pa ni Pulong Duterte, walang ghost projects sa Davao City. Pulong Duterte tells Benny Abante every peso spent, every project done.
Aba, iyan ang malalaman natin ngayon dito sa investigasyon sa mga may kaugnayan sa mga anomalyang flood projects. So, hintayin po natin kung tama itong sinabi ni Pulong Duterte na every peso spent, every project done. I-itemize siguro ni Pulong kung saan dinala yung 51 billion pesos na nakuha niya para sa mga proyekto niya nung panahon ni ex-President Digong. Sinabi nga sa balita, umabot sa 265 na lugar sa Davao City ang naapektuhan ng pagbaha sa mga kalsada. So siguro, kailangan talaga magpaliwanag ni Pulong Duterte. Kailan kaya siya ipapatawag ni Senator Marcoleta, no? And speaking of the Duterte siblings, acting Davao City Mayor Sebastian Duterte asked supporters of his father, detained former President Rodrigo Duterte, to gather in The Hague on September 23 during the latter's confirmation of charges hearing of the pre-trial judges of the International Criminal Court. Sabi ni Baste, "Let us all go here. Let us meet here at the confirmation trial so that they will see. We have proven that in the midterm elections, we have proven that in 2016, when PRRD won in this confirmation trial, if they challenge us to make a demonstration, then we will also accept the challenge. Fight for your former President, Rodrigo Roa Duterte. Be here in The Hague. We will gather ourselves peacefully and show all the support that we can." Oh, paano naman makakapunta yung mga supporters ninyo dyan? Bibigyan nyo ba sila ng pamasahe? Siyempre, kung oo, sigurado mag-iimpake yung mga yan. Pero, may magagawa ba yan? Dagsain nyo man ng supporters ang The Hague sa September 23. Sa tingin ninyo, mababago ng pagpunta nyo doon ang desisyon ng mga taga-ICC? You are dealing with an international court. Kung sa Pilipinas po, pwede yan, dyan po sa ICC, hindi nila papansinin kung kayo man ay makagather ng libo-libong supporters. Kung meron man libong dumating na mga supporters dyan sa The Hague sa September 23. Darating kaya si Amy Marcos doon? Si Bongo kaya? Pero hindi ba kayo nagtataka? Yung magkakapatid na Duterte, si Amy Marcos, si Robin Padilla, pabalik-balik na lang sa The Hague, Netherlands. Pero ni anino ni Bongo, ni minsan, hindi pa siya pumunta at dumalaw sa kanyang amo. Bakit kaya? And speaking of Robin Padilla, meron na naman siyang isang binitawang salita. Kung noon sinabi niya na kahit nasunugin daw siya, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte pa rin siya. Ngayon naman, ang sinabi niya, talagang naniniwala ako na si Tatay Digong ang isa sa masasabi kong pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Kahit na sinasabi na ako ay tuta niya, ako ay aso niya, wala po kayong magagawa. Wala naman talaga kaming gagawin. Dahil tanggap naman namin na talagang tuta ka ni Digong. Aso pa nga, di ba? Ikaw na nagsabi, aso ka ni Digong. Kaya nga hindi ba dapat si Rodrigo Duterte ang nagpapasweldo dito kay Robin Padilla? Hindi ka na nahiya na sabihin yan, Robin Padilla, samantalang ang sweldo mo nanggagaling sa taong bayan, pero ang loyalty mo, ang pagkatuta mo, ang pagkaaso mo ay na kay Rodrigo Duterte. Yan naman siguro ang pwede nating sabihin, the height of kakapalan ng mukha. Yan po yung pinagtatanggol ng asawa niyang si Mariel Padilla, na nasa kulungan pa lang daw si Robin Padilla at hindi pa senador ay nakapagpasa na ng bata. Ay, nako, tama na tayo. Chill-chill na po muna tayo dahil weekend na naman. Pero ang akin pong hiling, lalo na po sa mga loyalista at sa mga nagmamahal sa ating bansa at sa ating gobyerno at kay President Bongbong Marcos, ipagdasal po natin ang kaligtasan ng ating presidente dahil tulad nga ng inilabas kong video ni Biyahe ni Koy at ni Enzo Recto, may binabalak po sila na come February of 2026, pababagsakin nila si President Bongbong Marcos. At yung marching order ni Pulong kay Harry Roque, hindi na daw kailangan ng pirma, do your thing, na sinagot naman ni Harry Roque na gagawin niya
he will do his thing. At yan ay kailangan ng matanggal sa pwesto si Bangag. Sa bagay, hindi po masama ang mangarap. Kung talagang gusto nilang mag-people power at patalsikin si President Bongbong Marcos, ang dami nilang pagkakataon nung nakaraang 3 taon. Puro na lang yan ang naririnig natin. People power, people power, people power. Bukas paggising natin, sigurado ang presidente natin ay si Bongbong Marcos pa rin. But then again, ipagdasal po natin ang kaligtasan ni President Bongbong Marcos at ang kaligtasan ng Pilipinas. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agmina.